Okay, magandang gabi pong muli sa ating lahat. Tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral ng ating daily online devotion. At sa gabing ito, ating tatalakayin ang chapter 51 pa rin, verses 8 and 9. At ito pong ay recording dahil nga hindi naging maganda ang reception kanina. So samahan po ninyo ako muli sa ating pananalangin. Muli po, Panginoong Diyos, maraming salamat sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin. Sa pag-aaral po na ito, patuloy naming itinatagubilin sa iyong lahat, Ama. Samahan po kami at gabayan. Ikaw ay aming patuloy na maparangalan sa lahat ng ginagawa namin ito. Ikaw po ang patuloy na magturo at gumabay sa amin, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so bago po natin talakayin ang verses 8 and 9, balik-aralan natin uli sumandali ang verses 6 and 7 na natalakay natin kagabi. Ang sabi sa verse 6, sa dakong itaas, sa kalangitan kayo ay tumingin. Sa dakong ibaba, dito sa daigdig ay magmasid din. Katulad ng usok, itong kalangitay pawang maglalaho, at itong daigdig mawawasak namang parang kasuotan. Ang mga naroroon, lahat ng nilikha ay parang langaw na mamamatay, ngunit ang pagliligtas ko ay walang hanggan, ang tagumpay ay walang katapusan. So itong talatang 6 ay tumutukoy doon sa panawagan ni Propeta Isaiah sa mga tao, sa mga Israelita, na sa halip na tumingin sa mundo, sa magagawa ng mundo, ay tumingin sa kalangitan at umasa sa ibibigay na pagpapala at sa mga pamamaraan ng Diyos. Ito ang isang pinakamalaking pagkakamali na nangyayari sa tao. At sa panahon ng mga Israel, ganun ang ginawa nila. Kung ating matatandaan, sila'y nakipag-ugnayan sa ibang mga hintil na bansa, kagaya ng Ehipto, at doon sila humanap ng kalakasan para matalo nila ang Assyria. Subalit hindi nila naisip na ang Diyos na nagpoprotekta sa kanila ay higit na makapangyarihan at kayang-kaya silang dalahin sa mga pagtatagumpay na hindi magagawa ng sino man. Ngayon, sa panahon na natin, tayong mga mananampalataya dito sa mundo, ang pagkakamali ng mga Israelita ay nangyayari din sa atin. At sa halip tayo tumingin at kumuha ng pag-asa sa Diyos, doon din tayo umaasa sa kung anong makikita natin dito sa mundo, sa gobyerno, sa politiko, sa ating mga kayamanan, sa ating trabaho, at sa iba't ibang bagay pa. Yung panawagan ni Propeta Isaiah sa mga Israelita ay panawagan din sa ating lahat na mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon upang tayo'y manatili na kumakapit sa Panginoon, at sa halip na sa mundo ay sa Panginoon lang tayo umasa. Sa verse 7, ang nakakaalam tungkol sa matuwid sa aking makinig. Kaya kayong lingkod ko na tagapag-ingat ng aking kautusan, hindi kayo dapat matakot sa punan ng tao o manlupaypay man kung laitin kayo. Napakaganda ng pasimula ng verse 7. Ang nakakaalam tungkol sa matuwid sa aking makinig. Sino ba ang nakakaalam tungkol sa matuwid? Palagay ko tayong mga mananampalataya nakakaalam sa pagiging matuwid. Ang dami na nating natutunan, ang dami na nating napag-aralan, at mayroon tayong Bible na nababasa. Daily ay nire-require tayo na magkaroon ng devotion, at naandyan lahat ang napakaraming pag-aaral para tayo ay maging matuwid o para tayo ay makaalam ng maraming bagay. Pero minsan sa kabila ng kaalaman ay nandun pa rin tayo sa maling pagpanig. Ayan, at nahihina pa rin ang ating nagiging pananaw sa mga bagay-bagay. Ngayon, isa sa tinatalakay ng kabanatang ito, yung patuloy na pagtingin sa Diyos, pag-asa sa Kanya lang umasa, at hindi sa anumang mga temporal na bagay dito sa mundo. Kaya sa ating pagpapatuloy, yung verse 8 na naka-assign na talakayin natin sa gabing ito. Ito ang sinasabi. Katulad ng damit, ang mga taong iyan ay masisira. Sila'y tulad ng tela na kakainin ng uod. Ngunit walang hanggan at para sa lahat ng salinlahi ang aking tagumpay at pagliligtas. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng makapangyarihan at nakakapukaw na talata na naghahatid ng malalim na mga espiritual na katotohanan. Ito ay nagsisilbing paalala sa panandali ang katangian ng makabundong pag-aari at ang walang hanggang kalikasan ng katuwiran at kaligtasan buhat sa Diyos.
Nag-aalok ito ng kaaliwan at pag-asa sa mga nahaharap sa mga hamon at kawalan ng katiyakan at binibigyang diin ang sukdulang kahalagahan ng pagtitiwala sa walang hanggang mga pangako ng Diyos. Again, kagaya ng binabanggit sa verse 6 at sa verse 7, itong verse 8 ay panawagan. At ikinukumpara dito yung kayang gawin ng mundo, kayang ibigay ng mundo sa kayang gawin at kayang ibigay ng Diyos na pangwalang hanggan. Doon sa comparison na ginamit, sabi dito, katulad ng damit, ang mga taong yan ay masisira. Sino tinutukoy dito? Sila yung mga, pwede ito'y tumutukoy doon sa mga taong inaasahan natin sa mundo. Kagaya ng damit, sila'y masisira. Samantalang ang Diyos ay walang pagkasira dahil siya ang panimula, siya ang dulo at maaasahan natin siya. At kung tayong mga tao ay aasa din sa kanila na nasisira, ay siguradong sa dulo ay pagkasira din ang ating pupuntahan. Samantalang kung tayo ay aasa sa Diyos na makapangyarihan at may sovereignty at may otoridad, siguradong sa dulo ay makakaasa tayo ng katiwasayan, kasaganaan, kapayapaan at lahat ng bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. At ito'y hanggang sa walang hanggan. Hindi temporary lamang dito sa mundo. Sa talatang ito, ang propetang si Isaiah ay nagsasalita sa ngalan ng Diyos sa mga tao ng Israel. Ipinaalaala niya sa kanila ang walang hanggang katuwiran at kaligtasan na iniaalay ng Diyos at inihambing iyon sa panandali ang kalikasan ng mga makamundong bagay. Ang mga imaheng ginamit sa talatang ito'y mayaman at may malalim na espiritual na kahulugan. Ginamit sa King James ang mga kulisap na gamo-gamo at uod bilang simbolo ng pagkabulok at pagkasira. Well, tumutukoy ito doon sa pansamantalang karunungan sa mundo na mabubulok at masisira. Kinakatawan nila ang pansamantala at nabubulok na kalikasan ng mga material na ari-arian at mga makamundong bagay. Sa sinaunang mundo, ang mga kasuotan at lana ay mga mahahalagang bagay, ngunit madaling masira ang mga ito mula sa mga gamo-gamo at uod kung hindi inaalagaan ng maayos. Sa paggamit ng imaheng ito, ipinarating ni Isaiah ang ideya na kung paanong nilalamon at sinisira ng mga gamo-gamo at uod ang mga makalupang bagay na ito, gayon din ang mga taong nanlalait ay lalamunin at mawawasak. So, napakalinaw, ano po, ikinumpara na, kanina doon sa una, kinumpara sa mga damit. This time, ikinumpara sa mga gamo-gamo at uod. At ang sabi nga doon, nabubulok at nasisira. Ibig sabihin, kung tayo sa kanila aasa, tayo man ay mabubulok at masisira. At anong pwede mong asahan sa isang bagay na nabubulok at nasisira? Kung hindi, kapareho ring pagkabulok at pagkasira. Samantalang sa Diyos, eternal, pangwalang hanggan at tunay na matalinong kapayapaan at kasaganaan ang pwede nating makuha sa Panginoon. Kanino pa tayo magtitiwala? Kanino pa tayo dapat umasa? Sa kaibahan, ang sa nabubulok na kalikasan ng mga makamundong bagay, binibigyan diin ni Isaiah ang walang hanggang kalikasan ng katwiran at kaligtasan na makukuha sa pagsunod sa Diyos. Tinitiyak niya sa mga tao ng Israel na sa kabila ng pansamantalang kalikasan ng kanilang kasalukuyang kalagayan, ang katuwiran at kaligtasan ng Diyos ay walang hanggan at hindi nagbabago. Ibig sabihin, walang dapat na asahan kung hindi yung permanenteng Diyos at hindi yung temporal na sitwasyon ng mundo. Ito'y nagsisilbing mensahe ng pag-asa at kaaliwan sa tao na nagpapaalala sa kanila na ang kanilang pagtitiwala ay hindi dapat ilagay sa mga pansamantalang bagay ng mundong ito, kung hindi sa walang hanggang katapatan sa Diyos. Ang mga tema ng talatang ito ay umiikot sa kaibahan ng pansamantalang katangian ng makamundong pag-aari at ng walang hanggang kalikasan at katwiran at kaligtasan na makukuha natin sa Diyos. Ito ay nagsasalita tungkol sa pagiging pansamantala ng mga bagay sa lupa at ang katatagan ng mga banal na katangian. Ipinahihiwatig din ito ang ideya na ang tunay na seguridad at kapayapaan ay matatagpuan lamang sa Diyos na walang hanggan at hindi nagbabago.
Sa panahong naisulat ang mga talatang ito, ang propetang si Isaiah ay nagsasalita sa isang tao na dumaranas ng kawalan ng katiyakan at kaguluhan, at ang kanyang mga salita ay naglalayon na magbigay ng katiyakan at paghikayat. Nakita ni Isaiah yung sitwasyon ng mga Israelita at kita niya na sila'y namumuhay na parang walang pag-asa. Bakit nangyari at paano nangyari ito sa kanila? Dahil sa kanilang pag-iwan sa Diyos, dahil sa kawalan nila ng pagtitiwala sa Diyos, salip nagtiwala sila sa mga tao, sa mga temporary things. Kaya sila'y pinapanawagan ni Propeta Isaiah na iwanan ninyo yung maling pagtitiwala at lumipat tayo sa siguradong pagtitiwala ang Diyos. Sa mas malawak na kahulugan, ang talatang ito ay may pangmalawakang kaugnayan at nagsasalita sa lumilipas na kalikasan ng buhay ng tao at sa mga bagay ng mundong ito. Ito'y nagsisilbing paalala ng mga material na pag-aari, kayamanan at kapangyarihan ay panandalian at sa huli ay walang kabuluhan. Sa kabaligtaran, ang katuwiran at kaligtasang inialay ng Diyos ay mananatili hanggang sa walang hanggan. Ito ay naglalaan ng matibay na pundasyon kung saan itatayo ang buhay na pangwalang hanggan. Dapat maging matalino tayo at mahusay. Binigyan tayo ng karunungan, nandyan ang salita ng Diyos, nandito ang mga pag-aaral. Dapat maging sapat ito para malaman natin kung saan tayo papanig, sino ang ating aasahan. Ang Diyos ba o yung mga temporaring gabay at tao na inaakala nating makapangyarihan dito sa mundo. Okay. Puntahan natin ang talatang Siyam. Ang sabi dito, gumising ka o Yahweh at tulungan po ninyo kami. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan at iligtas mo po kami tulad noong una. Hindi ba't kayo ang pumuksa kay Rahab na dambuhala ng karagatan? Tayo po ay magtutuloy-tuloy bagamat dyan sa online ay putol-putol daw, so ayusin na lang po natin iyan. Sa verse 9, ang sabi dito, gumising ka o Yahweh at tulungan po ninyo kami. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan at iligtas mo po kami tulad noong una. Hindi ba't kayo ang pumuksa kay Rahab na dambuhala ng karagatan? Ang talatang ito ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng pananampalataya at pag-asa sa harap ng kahirapan. Ito ay tumatawag sa Panginoon na gisingin at ipakita ang kanyang lakas gamit ang mayaman at nakakapukaw na imahe upang ihatid ang ideya ng banal na kapangyarihan at pagpapalaya. Ang talata ay nagsisilbi rin bilang isang paalala ng katapatan ng Diyos sa buong kasaysayan at ang kanyang kakayahang pagtagumpayan ang mga puwersa ng kaguluhan at kasamaan. Sa pangkalahatan, ito ay isang mensahe ng katiyakan at paghihikayat para sa mga nahaharap sa mahihirap na kalalagayan na nag-aalok ng pag-asa ng banal na interbensyon at pangwakas na tagumpay sa kabila ng hirap. Dito sa talatang ito ay nandun yung panawagan ng mga tao sa yung kanilang pagsamo sa Panginoong Diyos na sila ay tulungan at hinihikayat pa dito at nakikiusap sa Panginoong Diyos na gamitin ang kanyang kapangyarihan para sila ay iligtas. Ayan, at nandun pa yung patunay, yung nabanggit, yung halimaw, yung nandambuhala ng karagatan na si Rahab. Ang talatang ito mula sa aklat ni Isaiah ay isang tawag sa pagkilos, isang pagsusumamo para sa bisig ng Panginoon na magising at maglagay ng lakas. Ang mga imahe at simbolismo na ginamit sa talatang ito ay mayaman at komplikado na nagtuturo sa walang hanggang mga tema ng banal na kapangyarihan at pagtubos at pagpapalaya. Nagsisimula ang talata sa pag-ulit ng salitang gising na nagbibigay diin sa pagkaapurahan ng sitwasyon. Ang tagapagsalita ay tumatawag sa bisig ng Panginoon upang gisingin ang sarili at ipakita ang lakas nito. Ang wikang ito ay nakapagpapaalaala sa isang mandirigma na naghahanda para sa labanan. Binigkisan ang kanyang sarili ng baluti at inihahanda ang kanilang mga sandata. Sa kasong ito, ang bisig ng Panginoon ang tinatawag na makipaglaban sa ngalan
ng tagapagsalita at ng kanilang mga tao. So kumbaga doon sa unang talata, sa verse 8 ay yung si Propeta Isaiah ang nananawagan sa mga tao. Ito naman sa verse 9, yung mga tao yung direkta ng nananawagan sa Diyos. So naandun na yung pag-asa, naandun na yung paglipat sa Kanya, at iniintay na nila yung pagkilos ng Panginoon. Ang pagtukoy sa sinaunang mga araw sa mga henerasyon ng lumang ay isang pakiramdam ng kasaysayan at tradisyon. Ang tagapagsalita ay tumatawag sa Panginoon na ipakita ang parehong kapangyarihan at lakas na ipinakita noong nakaraan. Marahil sa panahon ng pagliligtas ng mga Israelita mula sa Ehipto o iba pang mahalagang sandali sa kanilang kasaysayan, nagsisilbi itong paalalahanan sa mga tagapakinig ng katapatan at kakayahang mamagitan ng Diyos sa ngalan ng kaniyang bayan. Ang pagbanggit ng Rahab at ang dragon ay simboliko na nagdadala ng maraming patong ng kahulugan. Sa sinaunang kasaysayan, si Rahab ay isang halimaw sa dagat na sumisimbolo ng kaguluhan at kasamaan. Sa pamamagitan ng pagtawag kay Rahab, ang tagapagsalita ay tumatawag sa Panginoon na supilin at pagtagumpayan ang mga puwersa ng kaguluhan at sa mundo. Katulad nito, ang pagtukoy sa dragon ay nagpapakita ng mga larawan ng isang mabangis at makapangyarihang kalaban na dapat talunin. Ang metaphor na ito ay nagsasalita sa mas malawak na tema ng espiritual na pakikidigma at ang pagtatagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Tinutukoy dito yung kapangyarihan ng Diyos at binigyang parang ipinaalala yung naging kakayahan o pagkilos ng Diyos noong unang panahon. Na ibig sabihin, nagtitiwala yung mga tao sa Diyos na kung yung mga naunang pagkakataon ay kinaya niyang ipagtanggol ang mga Israelita at putulin ang kapangyarihan nitong mga halimaw na ito, ay siguradong kayang-kaya rin gawin ito ng Panginoon sa pagkakataong ito. Sa mas malawak na konteksto, ang talatang ito ay bahagi ng isang mas malaking sipi kung saan ang propetang si Isaiah ay nag-aalok ng mga salita ng kaaliwan at katiyakan sa mga Israelita. Sila ay nahaharap sa mahihirap na kalagayan, kabilang ang pagpapatapon at ang banta ng pagsalakay ng mga dayuhan. Sa gitna ng mga hamong ito, ipinaalala ni Isaiah sa kanila ang soberanya ng Diyos at ang kanyang kapangyarihang iligtas sila mula sa kanilang mga kaaway. Ang panawagang gumising at magbigay ng lakas ay isang pangaral para sa mga tao na magtiwala sa kakayahan ng Panginoon na mamagitan para sa kanila. Sa kapanahonan natin ay ganyan din, balibaligtarin man natin ang Biblia, ang sinasabi doon ay gumising tayo at patuloy na magtiwala sa Diyos. Walang ibang makakakilos, makakagawa sa buhay natin maliban sa Panginoon. Tinutukoy din ng talatang ito ang tema ng banal na pagpapalaya at pagtubos. Ang imahe ng braso ng Diyos na nagising ay nagpapahiwatig na siya ay naging hindi aktibo o tahimik. Ibig sabihin kumikilos, may kakayahan, mayroong puwersa, at ito ay nakikita at naaasahan ng mga tao. Ngunit ngayon ay pinupukaw ang kanyang sarili upang tumulong sa kanyang mga tao. Posibleng sa sitwasyon na nararanasan ng mga Israelita, parang naranasan nila na parang hindi sila pinakikialaman ng Diyos, na parang nahihirapan na sila, nakakaranas ng kabigatan, pero parang ang Diyos ay walang ginagawa sa kanila. Kaya sila may mga ganitong pananaw. Well, napakarami na nating napag-aralan na ganyan. Yung mga paghihirap ng mga lingkod ng Diyos, yung hinaing ni Asaph, hinaing ni Propeta Elijah, at hinaing ni Haring David, at ng iba pang mga lingkod ng Panginoon, na tila baga parang walang ginagawa ang Diyos. Subalit, ang Diyos ay nalalaman ang kanyang ginagawa at kikilos siya at gagawa ng mga bagay-bagay na para sa mga tao. Iniintay niya lamang ang buong pagtitiwala
at pagtingin at paglapit ng mga tao sa Kanya. So, ang mga talatang ito na tinalakay natin, bagamat naka-address ito sa Israel, ay practically naka-address din at pinapatukuyan ng ating buhay ngayon. Ang ilang beses na nating nabanggit din na ang kasaysayan ng Israel, ang mga nangyayari sa kanila noon, ay posibleng simbolismo ng mga nangyayari at nararanasan natin sa kasalukuyang panahon. Ang kawalan ng pagtitiwala ng mga Israelita sa Panginoong Diyos ay sumisimbolo o tumutukoy sa kawalan o pagiging napakaliit ng pananampalataya ng mga tao sa Kanya ngayon. Bagamat maraming nagsasabing Kristiyano, mga mananampalataya, laman ng iba't ibang simbahan, subalit makikita natin na napakaliit ng pananampalataya ng mga tao. At ito'y nangyari din sa kapanahunan ng Panginoong Hesus. Kaya sa pamamagitan ng mga salitang ito, ng mga talatang ito, muli nananawagan ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia na magtiwala sa Kanya. Sa Kanya lang tumingin, sa Kanya umasa, sa Kanya lumapit, dahil Siya lamang ang tanging makapagbibigay ng kompletong kalakasan at kompletong pagsama at pagtataguyod sa atin. Wala nang iba. Ang mga makikita natin sa mundo, gaano man sila mukhang katalino, kagaling, kalakas, wala silang magagawa. Pansinin natin, bigyan natin ng praktikal na halimbawa, ang ating bayang Pilipinas. Napakadami na ng nating naging Pangulo. At noong eleksyon, I think ano bang taon ng eleksyon ng Presidente? 2022. Talaga naman nagbubunyi ang mga tao kasi finally ay natapos na raw yung kapangitan ng gobyerno, kasi simula sa pag-upo daw ni President Cory Aquino sa mga sumunod na presidente ay naghirap lalo ang Pilipinas, at ito finally na-revive yung mga Marcos at naibalik sa pwesto, at talaga namang napakaraming sumuporta sa kanya, majority vote talaga, at ang daming inasahan ng mga tao. Pero after 3 years, ito ang sitwasyon natin. Napakatinding korupsyon, ang daming kasamaan at kaguluhan sa gobyerno, at yun nga yung nabanggit ko kahapon, even ang presidente hindi na niya alam kung anong gagawin niya, kung paano maiaayos ang ating gobyerno. Nakakalungkot. Anong ibig sabihin nito? Tayong mga tao kasi, tumingin tayo sa tao rin, tumingin tayo doon sa kakayahan ng tao na hindi naman natin talaga maaasahan. Particularly, ang daming mga mananampalataya na umasa sa politiko. Samantalang may kandidato na pastor, na Kristiyano, na merong ipinapanukalang good governance at godly and biblical governance, ay hindi pinansin kasi hindi kilala, hindi popular, hindi siya ibinoto. Actually, parang hindi naman siya last doon sa bilangan. Siguro ay actually yung mga natalong kandidato mas matatalino pa kay BBM at mayroong mas maayos na programa. Yun nga, dahil popular, yun ang ibinoto. Kaya ito ang nangyari sa atin. So itong nangyari sa gobyerno natin, ito'y partikular na halimbawa ng binabanggit dito. Ang mga tao'y nakatingin sa popularidad, sa mga makamundong sistema na hindi naman makapagbibigay ng walang hanggang pag-asa, ng walang hanggang kasiguraduhan. Kaya sa bandang huli, ito, nararanasan natin ang mga bagay na ito. Well, wala na tayong magagawa na andyan na. Kung sa politiko pa rin tayo titingin, maghintay tayo ng panibagong 3 taon at baka mayroong kumandidatong matino sa susunod na presidential election. Nawa naman sa pagkakataon yun, hindi tayo magkamali. Pero gaya na sinasabi ko kagabi, hindi tayo dapat tumingin sa politiko o sa posisyon. Sa halip, ang dapat natin gawin, tumingin tayo sa Panginoon, manalangin, idulog natin ang ating bayan at ang biyaya ng Diyos, ang kanyang galing, ang kanyang karunungan, ang kanyang sovereignty, ang kanyang authority, ang tanging makapagbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Diyan lang, sa kanya lang tayo makakaasa. Sa kanya tayo tumingin. Kagaya ng binabanggit doon sa verse 6, sa dakong itaas sa kalangitan kayo ay tumingin, wag sa paligid ninyo. Okay? So hanggang doon lang po pansamantala ang ating talakayan sa gabing ito.
At nawa ay kung ano man ang kalalagayan ng nandating ay pipilitin nating maiayos at maibigay sa inyo ang malinaw na recording nitong ating talakayan. Okay, so samahan po ninyo ako sa pansamantala, sa ating pagwawakas sa pamamagitan ng pananalangin. Nagpray po tayo. Muli po, Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa gabing ito sa aming katatapos na pag-aaral. May mga problema sa signal at sa reception sa dating ng boses. Pero Panginoon, hindi kami mapipigil ng mga bagay na to. Marami pang mga pamamaraan na pwede kaming magawa upang makapagpatuloy ang pag-aaral at patuloy na matuto ang bawat isa. Samahan mo kami, Panginoon, muli at nawa ay maiayos namin kung ano man ang mga concerns at mga problema ng signal sa mga bagay na to. Ikaw po ang patuloy na gumabay sa aming lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa gawain sa gabing ito. Pagpalain mo po kaming lahat, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat mga kapatid. Rest assured po na maiaayos ang ating recording sa gabing ito para maging kompleto ang inyong pagkapakinig at pagkatuto sa ating pag-aaral. Maraming salamat po. To God be the glory.